Sino ba ako magagamit ng ganito? Pinupunas ko na nga lang sa gamit ko kapag punas ko lang yung basang kamay ko sa damit ko. So, okay na yun. Okay na yun. Okay. Lahat ng gamit dito malalayo sa yung ginagamit kong asukal, yun naman po ulit. Sa Pilipinas, normal na asukal lang yung nagamit ko. Pero kaunti lang yung nalagay ko. Pero dito, kailangan tansyahin. I mean, kaunti lang yung ginagamit kong asukal doon. Kasi normal na asukal nito. Normal ba't may abnormal pa? So, tayo. Pero ano siya eh, kahit one spoon lang, I mean, one kutsarang maliit lang, matamis na talaga siya. Diba? Anong oras yung kape? Sa Pilipinas nga eh. May kilala ako dun. Nagkakape. Ilang beses nagkakape sa isang account ko. Shout out sa'yo. Aking pinsan. Asawa ng pinsan ko at ng pinsan ko. Diba? Paano ko yan ba? Anyway. Siguro sa Monday na ako maglilinis ng sahig. Sa pang ilang araw na yun. Makalat pa ngayon dito kasi inayos ng fiancé ko yung kanyang perfume studio, something gano'n. So yung mga laman nun ng studio niya, nilagay niya muna dito, ayusin niya yan. Yan yung mga toolbox niya. Ilalagay niya mga gamit niyang pakalat-kalat kasi lahat ng gamit niyang pakalat-kalat tinatabi ko, tapos every time na kailangan niya, hanapin niya sa akin. Kasi ako lang daw yung nag-move ng mga gamit niya. Eh, gano'n naman talaga eh, di ba? So, lalagay ko pa mga sa loob na naman ng dishwasher. Diba? Dishwasher. Mamaya, nagasa na siya. Kailangan pagkaroon ng mga kung ano-ano nakadikit lagi yung kasi yung sinabi ko sa mga nakaraan kong video, hindi naman talaga siya para sa akin, hindi talaga siya napapay I mean, yung mahiga sa mga hindi na sinatanggalan talaga gusto na rin yung kamay
kalinisan yung lababo. Kasi yan, mga yan. Ang tawag ba nito? Yung sebo. Anyway, itong ginagamit namin panghugas dito, gustong gusto ko to. Inilipat ko lang to dito kasi dati nakalagay lang siya sa ganito. Ito. As in, buong ganito. Buong ganito nakalagay yan dyan. Ang bigat-bigat kaya pag ginagamit mo. So, napakaganda niyan kasi kahit napaka-greasy nung plato mo or yung kaldero mo, kawali mo, kayang-kayang tanggalin ito. Babad mo lang. Kahit halimbawa, babad mo lang, ganyan mo lang siya. Tapos, buksan mo ng tubig, nawawala, tatanggal talaga. As in, sabi ko pag ako alam mo na, naging milyonaryo, charot. Kaluwag-luwag sa buhay, bibili ako nito at papadala ko sa Pilipinas. Diba? Anyway, share ko lang sa inyo. Gusto ko yung dito. Tapos talaga nila siya. Lawan na natin. Mainit yung tubig. Para mabilis yung baba ng tubig. Ang yung grinder. Same coffee natin. Magluluto tayo ng sausage para sa tanghalian at breakfast na rin. Breakfast at tanghalian. So, yung sausage nila dito, ganito kaliit. Then, kailangan natin siyang ng tubig para maghiwa-hiwalay sila. Diba? Saka natin sila lalagay dito. Kasi air fryer natin. Diba? So, ito na yung sausage. Lalagyan na natin dito sa air fryer. Lagyan natin sa 385 Fahrenheit. Then, 17 minutes. And then, start. Tapos ngayon, magluluto ako papakita ko sa inyo paano magluto ng grits. So, magpapakita ko po sa inyo ang pagluto ng grits. So, una sa lahat, ang kailangan natin ay syempre yung grits. Kaya lang yung grits nasa taas, pinakataas ng aparador. Hindi ko siya abot. Kailangan ko ng upuan. Anyway, ito yung grits na ginagamit. Ito. Kailangan natin. Tapos, syempre kaldero. Hanap pa tayo ng kaldero. Maliit lang siguro. Yeah. Let's
one. Here. We can cook it here. Yeah. Tapos, lagay natin yung apoy natin ng high. So, tayo ng water. Tayo ng water para sa grits. Grits. Okay. So, ito usually talagang kinakain nila dito. Ay, wait, hindi pala. Mali. Kailangan pala tinatakal. Okay, kailangan natin siya itakal. Pagalitan tayo ni Mayor. Pag di natin sinunod yung instruction kung paano lutuin ng grits. Okay, sakto. Nasa isang 1 cup siya. Makikita nyo. 1 cup. Ang galing ko talaga mag-ano. So, dahil ang lulutuin natin ay isang takal ng grits. So, kailangan natin ng 2 takal ng tubig. Dapat yung grits muna. Pinaka ko. Nasan natin to para hindi dumikit. Yan. Tapos, lagyan natin to. Isang takal nito, isang cup. Itong sangkap is enough na to sa aming 3. Sa aming 2 lang actually. Kasi yung anak ko hindi na nakain nito. Ayaw niya. Yan. Tapos kailangan yan, hahaluin mo siya hanggang siya ay kumulo. Kasi kung hindi, magdidikit siya doon. Magdidikit siya. Tama ba ako? Didikit siya dun sa may kaldero. Kasi yun. So, kailangan siyang haluin. Haluin hanggat siya ay kumulo. Hindi naman, ngayon kasi kakalagay pa lang natin. So, okay lang. Kasi hindi pa naman init yung tubig. So, okay lang. Pero pamaya kapag yung parang tipong init na siya, kailangan natin siyang haluin. Prepare natin yung lalagay natin butter. Lalagyan natin siya ng butter. And cheese. So for cheese, lagyan natin siya ng 5 pieces of cheese. Enough na yan. Antayin lang natin siyang kumulo konti. Uminit yung tubig. Dadagdagan ko pala siya ng tubig kasi binasa ko siya ulit. Sabi dito, kapag 1 cup of grits supposed to be 4 cups of water. I see. So I need 2 more cups of water. Yes, okay. Yan. Nalagyan natin. Yan. So, tayo lang natin siyang uminit ulit yung tubig na nilagay natin. Sa natin ilalagay yung butter. Ayan, lumalapot-lapot na siya konti kasi nagsimula ng uminit yung tubig na nilagay natin. So kapag yung kumulo na siya talaga, na makita mo kumulo na, lalagay na natin yung butter. So wait pa natin ng ilang minuto. Yung sausage natin, isinalang natin kanina, ay tapos na, luto na siya. Wait na lang natin yung grits natin maluto. So yan yung partner niya doon sa grits. Kumbaga yung grits kasi nila dito, yung grits, it's
parang rice nila. So yun, ilang araw na rin, linggo na rin kami nandito. Buwan na pala. Bira lang kami kumain ng kanin. Ayan na, kumukulo na yung grits natin. Ay, hinaan na natin yung apoy. Lagyan lang natin sa 6. Masusunog na siya. Matasik-talsik pa. Tapos lagyan na natin yung butter. Oo, madaming butter. Hinaan lang natin yung apoy hanggang matunaw yung butter. Tapos lalagyan na rin natin yung cheese para sabay silang mag-melted. Kailangan hindi natin hayaang hindi mahalo. So nilagay ko na lahat yung cheese. So haluin lang natin siya ng haluin para matunaw. Tapos haluin din na siya ng haluin hanggang lumapot talaga siya na parang kanin. Kanin na may patawag doon, yung malagkit. Yan. Haluin lang natin siya. So, dinagdagan ko pa ng 2 cheese. Diba 5 kanina. So, balik ito na yung nilagay ko. Yung fiancé ko pag nagluluto nito, siguro sa 2 cups o 1.5 cups of grits, nilalagay niya 10 pirasong cheese. So, ako naman, feeling ko kasi parang kulang yung cheese. So, nilagyan ko pa siya ng 2. Kasantay lang natin. So guys, ito na yung grits natin. Ito, dapat ganito siya. Kasi kapag mag-aano pa naman ito maglalapot pa ito kapag wala na siya sa apoy. Yan. Siyempre, mamaya-maya, hain na natin yung ating fiancé. So, fiancé na lahat. Charot. Fiancé ko lang pala. So, hain na natin siya nito at yung sausage. Tatanungin natin siya kung pasado ba itong grits na niluto ko. Okay, mahal. What up, beautiful people? I don't think I can hear you though, because you got the mic on. Wait, sir. It's my grits. It will be passed or not passed. All right, well, we're gonna check out this grits that she made. Since this is not normal in the Philippines. Yes. Supposed to be rice. Yeah, but we don't do rice for breakfast. But it's not a breakfast anymore. Yep, it's good. Uh-oh. Wow. Salamat. Thank you. So this is the normal breakfast here in The southern part of the United States. So the cheese is now, right? Mm-hmm. I put 3 more pieces of cheese. Earlier I put just only 7. So we said I can put more. So it become 10. So yun lang. Maraming salamat po. Sana nagustuhan niyo yung grits namin. Nagustuhan niya, so sana nagustuhan niyo din.